Bali dito magkakabit tayo ng mga outlet sa classroom grade 4. Ayan. Bali dito, nagkakabit tayo rito ng isang outlet. Ayan, medyo malayo pinanggalingan niya. Ayan, bali kulang kasi sila ng mga outlet dito. Nakaka-extension lang sila lahat. Ang laylay-laylay. Ayan, papasin nyo na yan, napakadelikado. Nasa baba yung kanyang mga extension. Ayan, kaya ngayon iaayos na natin siya. Ayan, dyan nakalagay siya, sa taas na natin siya pinadaan. Gamit yung plastic molding. Ayan, bali isa dyan sa teacher table. Tapos, doon sa harapan, isa dyan. Sa TV, dito sa gilid, meron dyan. Tsaka rito. Bali dito, 4 na pirasong outlet ang lalagay natin. Okay, sige, start tayo ulit. Nangyari na tayo mag-istila rito. Bali naglagay tayo rito ng 4 na outlet. Yan, kumamit din tayo rito ng junction box kasi yung nabili ni ma'am na molding o yung plastic molding na ganyan is 1/2 lang. Hindi siya pwedeng mag-splice kasi medyo hirap na dahil ang ginamit natin yung wire dito is number 12. Kaya hindi tayo pwede mag-splice doon. Bubukol siya o hindi namin sasarado yung clip niya. Kaya napilitan tayong gumamit ng junction box. Ayan. Tapos meron pa tayo ditong junction box gawa nga ng meron tayong splice dyan. Hindi na natin kasi makukover yung kanyang clip ng ating molding kapag hindi tayo gumamit ng junction box. Kaya okay lang naman daw, kaya gumamit tayo, kaya napilitan tayong gumamit. Bali, isa rito, ayan, working, bali yung dating pinuhanan natin ng supply dito, yan, medyo may kalayuan siya. Yan, meron tayo isang outlet dyan, tsaka rito sa TV, ayun, saksakan ng TV. Tapos dun sa kabilang side, ayan, electric pan, ay gumagana na yung ating electric pan dito. Yan. Tapos yung isang medyo may kalayuan, ito. Yan, nag-trace pa tayo rito ng wiring gawa nga na nagsama-sama na yung wiring niya rito. Meron siya rito switch ng electric pan, tsaka ng ilaw, meron ding outlet. Nagsama-sama siya sa isang layan, kaya binaklas pa natin ito kanina. Tsaka tayo nag-trace kung nasan yung kanyang para sa outlet. Yan, nag-junction din tayo, gawa nga na may splicing tayo dyan. Yan, pinagapang natin siya, may kalayuan. Yun, tapos pababa para sa ating teacher's table. Ayan, nandito kasi yung teacher table. Ayan, meron tayong tugang din yung outlet. Ayan, bali ganyan lang yung ating
pag-install dito sa ating grade 4 student. Ngayon meron pa tayong installan. Yung katabing room na to, lalagay pa tayo dito ng outlet. Yan. Ito, grade 8. Yan. Ito si ma'am. Ito yung may class advisor dito. Ang problema, sarado yung kanyang room. Hindi makita yung kanyang susi. Kaya ngayon, doon tayo pupunta sa kinder. Doon tayo mag-iistila. Doon, magkapadagdag doon ng dyan sa dalawang katabing room na yan, magdadagdag tayo dyan ng outlet dito, dalawang outlet, tsaka rito naman dalawang ilaw. Tapos doon sa may tangke na yon, sa likod nun, magdadagdag pa tayo ng isang outlet doon. Yan, sige, lilipat lang tayo, mag-isang tayong gamit. Bali dito naman sa kinder room, ayan, kinder room, magdadagdag tayo ng outlet dito. Ayan, kung papasin nyo nga yung kanilang mga wiring, nagsala-salabit, puro extension lang yung ginagamit nila rito. Ayan, mula ron. Ayan, extension para magkaroon sila ng dito ng wall pan, marami silang extension. Dito sila kukuha ng access. Ito kasi meron siyang meron tong buhay ito. Pero may mga output, katulad ng mga ilaw na yan, wala na siyang silbi. Kahit yun, wala na rin silbi yan. Kaya maglalagay dito meron siniling kasi ito, hindi na sila nakapag-abang ng wiring. Kaya mangyayari, magkapalakad tayo rito ng molding papunta ron, para magkaroon ng saksakan para dito sa ating wall pan, tsaka gapang ulit, tsaka rito. Bali dalawang outlet naman dito sa ating kinder room. Ayan. Magsimulan na rin tayo. So, bali naka-prepare na tayo ng dadaanan ng ating mga wire. Ayan. Ayan na, naka-plastic molding na tayo. Paikot. Junction box, baba siya. Maglalagyan tayo ng mga outlet. Bali tatlo lang naman, dalawang outlet lang pala to. Isa rito, tsaka doon. Mag-aabang na tayo para yan. Yung mga outlet na gagamitin natin, i-jumper muna natin bago tayo mag-wiring para kakapit muna natin lahat ng ating mga outlet para diretso tayo mag-wiring. I-jumper lang muna natin to. Yan, na-install na natin siya. No? Ayan, rivet yung ginamit natin na 1/8 by 3/4. Ayan, matibay niya. Ayan, matibay siya kaysa sa black screw. Ayan, para pag hinuhugot natin yung saksakan natin, hindi sumasama yung o hindi natatanggal. 4 yung nilagay natin para maging matibay talaga siya. Ayan, sige, mag-wiring na tayo. Para mas mabilis, tsaka hindi na masira yung pader. Tsaka gamit ko dyang black screw 3/4. Ayan, black screw 3/4. Gamit yan. Okay na tayo rito. Ayan, magkapagapang pa tayo papunta ron hanggang dito sa pagitan ng dalawang electric pan na to, o si wall pan. Dito na ako maglalagay ng outlet para sa dalawang wall pan na yan. Okay, sige. Proceed na tayo dito maglagay ng molding. Yan, so bali dito sa jumper natin, i-jumper lang natin to, itong straight line na yan. Jumper lang natin to. So gamit tayo dito ng yung wire, stranded wire. Magkat lang tayo ng mga yan. Ganyan kahaba. Mula sa kablang dulo, yan. Mula rito hanggang dito. Ganyan kahaba yung ating pang-jumper, or medyo mahaba pa dyan, okay lang. No? Yan, putulin muna natin. Bali magka tayo din ng 4 na peraso. Dahil dalawa yung jumper natin, 4 na peraso kailangan natin.
Tapos sa pagbabalatan, no, kung gaano kalaki yung, meron kasi naman itong sizes ay, no, sa gilid, ayan, meron siya, ayan. Ganyan lang kahaba yung kailangan nating balatan, hanggang dito lang siya. Para walang maging sobra ritong copper wire na naka-assist, kailangan talaga sakto lang siya. Ayan, hanggang dyan lang yung kailangan nating balatan. Nasa media lang siya. Ayan, nakalagay naman sa dito, naka-indicate naman dito na 12 mm. Ayan, 12 mm yung kailangan nating balatan na wiring. Ayan o, nakapagbalat tayo. Bali, yan, 12 mm. 12 mm yung haba ng ating, ito, 12 mm yan. Tapos sa pag ako nag-jumper, alternate yung ginagawa ko. No? Halimbawa dito. Ayan. Ayan o. Papasin nyo sa 12 mm, wala siyang nakasobrang wire. Pasok na pasok siya. Ayan o, wala siyang nakasobrang wire. Ala yung wire na sumusobra. Tapos pag binaluktot ko kasi yan, ayan. Ayan, nakabaluktot na siya. Dito ko naman siya, ayan. Kung papasin nyo, nandito siya. Yung iba kasi, ang wiring, baling ginagawa nila, etong dalawang to. Magkadikit, tsaka doon magkadikit. Kasi ako mali. Ako, ang ginagawa ko kasi, ganyan. Dito yung isa, kung saan siya dito sa pinaka-front niya, sa upper din sa kabila. Bali, ganyan. Ganyan ginagawa ko. Ayun o. Ayan. Kasi bali ganito tayo mag-wiring, ano? Makaganyan siya. Tapos dito ko lalagay yung neutral, tsaka dito yung live. Kahit saan dyan, kahit magkabaligtaran, okay lang. Yung neutral tsaka yung live, okay lang, kahit magkabaligtaran. Ganyan ginagawa ko. Isa rito sa isang outlet, tsaka isa rin dito sa isang outlet. Ganyan, ganyan ang wiring natin. Yan, wala, kailangan yung, yan, sakong-sakto lang siya. Okay, gano'n lang. Ano? Ay, sige, thank you. Meron ka ba? Yung? Yan, so bali tapos na tayo rito, ano. Ayan, meron tayong ginawa dito na outlet. Ayun. Ayun, umaandar na yung dalawang electric fan o yung ating wall fan dyan. Ayun, saksakan. Ayan. Malayo yung pinanggalingan niya. Yun, dahil hindi kasi ito nalagyan ng abang. Nung nag-kesa magkamakailan, hindi nila naabangan ng wiring. Dahil wala siguro mag-wiring. Kaya nag-molding na lang tayo. Ayan, junction box. Ayan. Dito tayo kumuha ng supply sa outlet dito. Dito lang sila naglagay ng outlet. Dito na tayo kumuha ng supply. Ayan, pinababa ko siya ron. Yung mula ron, pinababa ko. Dito tayo nag-tap ng ating linya. Ayan, tapos dito, nagpa-add pala dito ng isang ilaw. Ano? Ang problema sa ilaw, hindi ko alam na sira din pala yung kanyang switches niya, kaya hindi tayo nakapagpabili. Pero ito, it's working na. Pagka sino-short ko to, sino-short natin, gumagana ilaw. Ayan o. Bali kasi sira na yung kanyang switches. Ayan. Pag sino-short ko, may ilaw siya. May kislap siya pag sino-short. Wala kang pan-short para magamit natin. Ito. Gagamitin natin pang short to. Live to Ayan. Take note, live to. Short lang natin para matesting natin kung umiilaw. Medyo risky to. Ayan, mayroon naman indicator na light. Ayan.
Kaya working na yung ating ilaw. Short lang natin yung kanyang live wire. Okay, short natin. Ayun o, ayun o, spark yun. Ayan. Ayun, ayan, may ilaw siya. Ayun. Ayan, working yung ilaw natin. Ayan. On, off. Ayan. Ayan o. Oh. Ayan. Ibig sabihin, okay yung ating light link. Ang sira, itong switches niya. Ang problema, hindi ako nakapagpabili ng switch niya kasi hindi ko nakita na sira din pala yung kanyang switch. Siguro, palitan na lang ito soon. Ayan o. Ayan, may ilaw siya. Off, on. Ayan. Ayan o. Ayan, okay na to. Ayan, palitin lang yung switch. Ayan, pero working na yung ating ilaw. Ayan, isang ilaw, dalawang outlet. Ayan, lipat naman tayo ng ibang room. Ayan, room to ni Ma'am Divine Santillana. Ayan, room niya yan. Ayan, shout out kay Ma'am Divine Santillana. Ayan, kinder. Ayan, dito naman sa grade 6 Earth. Ayan. Ayan, grade 6 Earth. Ayan, no? Maglalagay naman tayo dito ng dalawang ilaw. Ayan, bali wala kasi itong ilaw. Ayan, bali may mga ilaw siyang fluorescent. Ang problema dito is not working na. Ayan, magkapalagay dito ang ilaw at saka dun sa isang part na yon. Ngayon, ititrace natin kung nasan yung kanyang mga switches. Kung buo pa ba yung kanyang mga switches. Ayan, mag-start tayo mag-trace ngayon ng kung okay pa yung mga linya niya. Ito yung mga switches kasi nakabang dito. Tingnan natin kung work it pa. O nagwo-working pa siya, no? Okay, sige. Try nating i-trace kung may supply bago tayo maglagay ng receptacle. Ayan, sige. Yun, na-trace na rin natin, ano. Ayan, sinesing ko muna bago ko siya nakalaylay muna siya. Ito yung kanyang switches. Bali, 3 kasi to. Siguro sa labas tong 2 to. O kasi 4 to eh. 1, 2, 3, 4, 4 yung kanyang fluorescent light dito. Malamang na nandyan yung mga switches na to. Pero yung switches niya, nandito. Ayan, bali, nakasindi pa nga kanina. Mayroon tayong nag-live tabbing tayo kanina. Ayan, para makita ko. Medyo nag-spark pa nga siya kanina. Nagdikit kasi yung neutral tsaka yung kanyang live. Kaya nag-spark siya kanina. Pero ngayon, working na siya. No? Ito yung kanyang switches. Ito, nag-iisang hanggang ito. Ayan, no? Ayan, napakaliwanag niya. Ayun. Ayan. Ayun. On-off niya ito. Okay, siguro doon naman tayo mag-start sa kabila naman tayo para mayari na rin tayo rito. Dito naman tayo mag-proceed sa kabila. Meron siya rito, ayan, ito yung kanyang mga outlet, ay yung kanyang switches, no? Iti-trace natin dito kung nasan yung kanyang buhay. Ito ba o yung kabila? Ayan, subukan natin, hanapin mo natin kung meron siyang live. Sige, lagyan muna natin siya ng receptacle. Tsaka check na rin natin kung meron siyang live doon. Sige. Bali dito, ang trace ko sa kanya, no, meron siyang live pero wala siyang ground. Ayaw umilaw ng ating bulb, kung papasin niyo ayaw umilaw. Yan, sinwitch ko na lahat ng mga ilaw niya, ayaw pa rin niyang sumindi. Ibig sabihin wala siyang pumapasok na ground pero meron siyang live. Isa pang napansin ko nga pala rito, no, bali ang trigger niya is yung neutral. Neutral yung napunta sa switches niya is baligtad, ano. Dapat yung live is nandito sa switches niya. Para pag off natin dito, safe na tayong makakagalaw sa ilaw. Pero dito sa sitwasyon na to, baligtad. Yung live is nandito sa ating ilaw, tapos yung neutral ay nasa doon sa saksakan. Baligtad yun. Tulad halimbawa na to. Mayroon tong supply na 220. Ayan o. Itong isang portion.
Ayun o, umiilaw siya. Umiilaw siya. Pero wala siyang neutral. Kaya hindi umiilaw yung ating bulb. Wala siyang neutral. Kaya kailangan hanapin pa natin yung kanyang switch. Kaya ito is a neutral trigger. No? Kaya mali. Dapat, ang nagkapasindi sa kanya, yung live. Dapat wala na sa kanyang live. Kaya dito mag-trace out tayo dito. Hanapin natin, bubuksan natin to, hanapin natin yung kanyang pinaka live or yung kanyang supply na ground. So bali na-trace na natin kasi ito yung kanyang buong switch. Meron pa siyang open dito. Bali dalawa kasi siya Ito kasi yung kanyang live. Ito yung neutral. Actually neutral to Mali yung pagkaka-wiring dito Dapat kasi ito yung kanyang live wire. Kaso kung titrace nyo ayan may tape pa nga siya. Meron pa siyang tagging na tape. Ang problema, ayan wala naman siyang indication na meron siyang live wire. Hindi katulad dun sa may ating receptacle, meron siyang live wire. Siguro dun sa pinaka-tapping na dun sa pinaka-main, nagkabaligtad siya ng neutral tsaka ng Kaya napunta rito yung neutral sa switches, baligtad yun. So bali, ang nangyari dito, kaya hindi umiilaw yung ating ilaw, yung ito, papansin ito, pumasok na to. Ayan, bali ito kasi yung isang wire, ito yung live wire. Ito isang live wire, ito isang, ito yung pinaka-return na isa. Ito, hilahin ko itong isang return. Ayun, kumbaga ito. Itong return na to pumasok sa kabilang switches. Mali yan. Ito pala dapat yan. Ito, tatanggalin natin itong isang wire na to. Ipapalit natin itong wire na to. Ito kasi yung ilaw na nandito sa ating bagong pagkakalagay na receptacle o yung ating ilaw. Ito yung kanyang pinaka neutral wire. Hindi siya live wire kasi gawa nga na baliktad yung kanyang pagkakakabit. Ito yung itatap natin dito sa isang wire at pagkapalitin natin. Ito kasi wala na to. Ayan. Siguro nasa ibang to. Hindi ko alam kung baka nasa labas to, itong isa na to, kaya tatanggalin natin to, ipapalit natin ito. Kasi pagka ito dinidikit natin dito sa live sa neutral o sa live wire, may ilaw yung ating ilaw. Test fire muna natin siya para sigurado tayo na ito talaga yung ating hinahanap na neutral wire para sa ating ilaw. Yan kasi nyo, ayun may ilaw siya. Ayun yun, umilaw siya. Ibig sabihin, ito yung hinahanap nating wire para sa ating ilaw. Ayun Yan. Kaya ngayon, ang gagawin natin para mabuo yung switch, ihiwalay natin to. Tatanggalin ko to, ililipot ko to. Ito, ikakat ko na to. Tsaka itong white na to, ikakat ko na to. Wala nang silbi to. Yan, cut na natin to. Wala nang silbi to. Tapos, ito, ikat ko na rin to. Yan, cut ko na rin yun. Tapos ito, ililipat ko na siya dito. Yan, so bali, kinat na natin yung mga hindi kailangan. Tulad na itong isang to, hindi na natin kailangan. Yan, kinat na natin. Para hindi na makadisgrasya para wala nang wire dito sa open space na yan. Tapos ito, ayan, okay na siya. Ayan, umilaw na yung ating ilaw. Ayan, working na. Ayan, okay na siya. Ayan, sarado na natin at okay na tayo rito. Na-trace na natin yung problema. Pero pilagay ko dati, ito, kung mapapansin nyo, may butas nga rito. Palagay ko meron na ring electrician na tumingin dito, pero hindi, ewan ko kung na-trace niya o hindi niya na-trace kasi may butas dito. Ito kasi isa symbolize na may pumasok na ibang electrician dyan kasi wala naman dito kasing manhole. Ngayon siguro para ma-trace niya, gumawa siya ng daan dyan para magkaroon siya ng access sa may wiring. Kaya ewan ko kung ano nangyari, hindi pa rin napagana yung kanyang dating ilaw. Kaya dito lang pala sa switches, mali lang yung kanyang tapping. Tsaka baligtad niya yung kanyang trigger. Bali neutral trigger to. Yun. Dapat nandun yung live sa may ilaw instead na sa switches niya. Pero okay lang naman yun kasi delikado nga lang kapag nag-wiring ka na rito sa taas. Kailangan magdoble ingat kasi gawa nga ng may live wire tayo dyan sa ating receptacle. Ganun lang dito sa ating isang room. Dalawang ilaw lang pinakapit dito. Yari na tayo rito. Sa grade 8 naman tayo kay Ma'am Jenaline
GABA, ano? Medyo hindi kasi natin makita yung susi na to. Humingi tayo ng access sa may caretaker. Tatanggalin na lang muna natin para maka-access tayo, makapag-wiring tayo sa loob. Ang mali kasi sa ganitong mga paglalagay ng lock, ayan, papansin nyo, natanggal ko na isa. Ayun, matanggal siya rito. Screwdriver lang, hindi na kailangan buksan to. Mali yan, dapat kasi ang paglalagay ng lock, nakatago to parang ganito. Ayan, walang access ng screwdriver dapat. Yun ang mali dito. Ayan, dito, pag binuksan natin yan, tatanggalan natin, makaka-access na tayo sa loob. Yan, palitan ko na lang mamaya ito ng black screw. Yan ang mali dito sa ating mga pintuan na paglalagay ng saradura, no? Yan, so bali dito kay Ma'am Jenna, no? Magkapalagay tayo rito ng outlet dito sa gitna. Isa rito, tapos isa ron sa gilid. Yun ang alam ko, no? Isa rito, then isa dito sa kanya, dito. Diyan. Or dito, yan, dito yata, yan, dito. Maglalagay tayo ng outlet dyan. Bali, dalawa. Tsaka rito. So, bali, may naisip ako rito isang magandang idea. Dito kasi tayo magkapagapang, ayan yung may outlet dito. Magkapagapang sana tayo rito ng molding. Kaya medyo mahaba. Maglalagay kasi tayo rito sa teacher table ng outlet. Naisip ko na dahil nga sa kabilang side natin, doon tayo una nag-stila ng 4 na outlet. Ngayon, ang naisip ko rito ay magbutas na lang sa pader para dyan tayo magkapalusot ng wiring para bukod sa matipid, mabilis, tsaka talagang mas malinis siyang tignan. Unlike dito, masyadong mahaba yung panggagalingan ng ating wiring. Ayan. Tignan natin sa kabilang side, no? Okay lang, ako lang kapadala sa kanya. Ayan, grade 8, grade 4, magkatabi sila ng kanyang room. No, magkatabi sila. Mamaya po sabihin ko. Ayan, no. Bale, ito yung inistilahan nga natin dito una, no, yung may 4 na outlet. Ayan. Isa, ito may TV, tsaka rito, ano. Diyan tayo nag-stila kanina, yung una natin istilahan na yan. Bali, tali ko rin kasi sila ng teacher table. Ngayon, dyan tayo magbubutas papunta dun sa kabila para malinis, mabilis, tsaka talagang tipid na tipid talaga. Magbabare na lang tayo dyan. Ayan, nakapagbutas na tayo. Ang problema, hindi kasya yung ating bit, ano. Kaya magiging challenge sa atin dito, yung kailangan matapatan natin to sa kabilang side, ano. Magsusukat tayo mula sa pader, papunta rito. Tapos mula sa flooring, papunta din dito. Para makuha natin yung sentro na to. Doon sa kabilang side naman tayo magbubutas. Para masalubong natin to. Ayan, subukan natin kung kakayanin natin. Susukat muna tayo rito, tapos ililipat natin yung sukat sa kabila. Ayan, dito tayo kumuha ng meron ng power yan eh. Sige, lipat lang tayo sa kabila. Ayun, ano, nakagawa na tayo dito nung ating bubutasan. Ito yung tansyado ko na tatamaan dun sa kabilang side, ano. Bali, sa analysis ko naman kasi, pantay naman yung flooring at saka yung pader. Kaya ibig sabihin, sana tumama yung ating butas para hindi na madoble. Yung flooring na to, tsaka flooring na to, sa tingin ko is pantay naman siya, tsaka yung pader normally, yung pantay naman. Kaya nilipat ko na lang yung kanyang sukat kung tatama yung ating pagbubutas. Dapat tumama para hindi na masyadong dumumi yung ating trabaho dito. Yan, butasan lang natin para magkaalaman na. Umamit tayo dito ng 10mm kabilya. Tanggalin mo nga yung sayang yun. Sige, lilipat ko. Tignan natin sa kabila kung tumama yung ating sukat, kung tama ba yung sukat natin, ano. Ito sa kabila, yun, tumagos siya, ano. Ayun, oh. Tagos. Ayan, sakto naman sa butas natin, kaso nga lang tumama lang na konti sa taas. Kaya nasira siya, pero babalik na lang natin. Sige, nakalimutan ko na meron nga pala dito. Nailagay na to, pero okay lang, madali na lang yan. Importante na butasan natin sa kabila para hindi na tayo lumaban ng napakaraming saksak na